Wala pa rin silang imikan hanggang sa makarating sila sa restaurant kung saan gaganapin ang reception ng binyag. Hindi na kasi sila nakaabot sa simbahan kaya dumiretso na lang sila sa reception. Pinark niya ang sasakyan ni Danica sa parking space ng restaurant bago ito binalingan. I'm sorry. Natigil siya sa pagsasalita nang itaas nito sa tapat ng mukha niya ang palad nito. Tinignan lang siya nito saka inirapan bago bumaba. Napabuntong hininga na lang siya at sumunod na rito. Inalalayan niya ito sa siko nang papasok na sila sa restaurant at hindi naman ito umangal. Kahit hindi rin umiimik, kinakabahan siya kapag tahimik ang asawa. Mas gusto niya pa na tinatarayan at pinagsasalitaan siya nito kaysa ganito ito na tahimik lang. Paniguradong may iniisip na naman ito ang kalokohan. Kasalanan din naman niya kung bakit wala ito sa mood. Kasi naman dahil sa napagtaasan niya ito ng boses kanina. Hindi niya lang kasi niya nagustuhan ang ipinakita nitong kagispangan ng ugali sa harap ni Melanie. And knowing Melanie, paniguradong magsusumbong ito sa mga kabatch nila na dadalo rin sa binyagan ngayon ng dating class president nila nung college. Naging ex nga si Melanie kaya kabisado niya na ang ugali nito. Minsan, exoge. Lalo pag nagkukwento ng tunay na nangyari. Napabuntong hininga na lang siya uli. Ayaw lang naman niya na may masabing masama ang iba tungkol kay Danica. Dahil siya ang una nasasaktan pag may naririnig na hindi maganda patungkol dito kahit noon pa man. Napatingin sa kanila ang mga tao na naroon. Rented ang buong restaurant. Kaya naman lahat ng nasa loob ay bisita lang ng nagpabinyag. Agad na sinalubong sila ni Arben, ang tatay ng bininyagan. Karga nito ang anak na may 6 na buwan na ata. Paring Oscar, salubong nito sa kanila. Akala ko iindiyanin mo na ang inaanak mo eh. Magtatampo na ako niyan sa'yo. Anito sabay nakipagkamay sa kanya. Naging best friend niya ito nang maging magkaklase sila. Naging masaya ang college life niya dahil dito. Kung saan-saan kasi siya nito dinadala noon. Pwede ba yun? Sabi niya. Saka inabot dito ang dala nilang regalo. Pare, misis ka nga pala si Danica. Hinawakan niya si Danica sa baywang at ipinakilala dito. Saglit naman na natulala ang kaibigan niya. Napakurap-kurap pa ito. Danica? Sigaw nito. Ikaw nga, boy ka pa pala. Gulat na saad nito kay Danica. What, Arvin? Ikaw na ba yan? Anong kinain mo? Ba't ganyan yung mukha ng... Ba't ganyan ang mukha mo ngayon? Natutulala ito. Saad naman ang asawa niya na bakas din ng pagkagulat na makita ang kaibigan niya. Tumawa na malakas si Arvin. Siya naman ay takang-taka na nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa. Napansin naman yun ni Arvin. Bakit mo pinatulan yan? Turo pa nito kay Danica. Naku, ang lungkot mo siguro pare. Anito na iiling-iling. Malakas naman itong binatukan ni Danica. Gusto mong mawala na ngayon? Inis na saad nito. Saka mabilis na kumapit kay Oscar. Don't listen to him. Anito sabay hila sa kanya. Natawa naman siya dito. Tinanggal niya ang pagkakakapit nito sa braso niya. Saka ito inakbayan. Bati na tayo. Bulong niya dito. Inirapan lang siya nito pero halata naman ang pinipigil ng ngiti. Napangiti na rin siya saka mabilis na hinalikan niya ito sa pisngi. Sorry na. Hindi ito kumibo. Dinala niya ito sa bakanteng lamesa. Paano mo nakilala si Arvin? Tanong niya dito nang makaupo na sila. Tropa siya ng pinsan kong lalaki. Saka kabatch ko din siya sa St. Erin nung high school kaya naging barkada ko din. Napatango na lang siya. Sa St. Erin pala ito nalipat nung high school. Eh ikaw, paano mo siya nakilala? Tanong nito sa kanya. Classmate ko siya nung college. Nalaki naman ang mga mata nito. Nag-accountancy si Arvin? Mukha ano ka naman? Gulat na gulat? Singit ni Arvin. Nakasimangot pero di naman mukhang galit. Hindi na nito dala ang anak nito. Naupo ito sa tabi ni Danica at di pa nakontento. Itinabi pa nito ang upuan sa tabi ni Danica. Nakaramdam siya ng inis. Kahit na alam niyang wala namang balak agawin ni Arvin, si Danica sa kanya. Di niya lang maiwasang makaramdam ng selos. Lumapit din siya papalapit dito saka ito inakbayan. Tumingala ito sa kanya na nakakunot ang noo. Pero hinalikan niya lang ito sa pisngi. Napailing naman si Arvin sa kanya. Sayong-sayo na yan, tol.
Kahit yan na lang ang huling babae, di ko papatulan yan. Anito na nakangisi kay Danica. Pinandilata naman ito ng asawa niya. Hey, hindi porket mabait ako sa'yo, close na tayo. Mataray na sabi dito ni Danica. Saka itinaas ang kamay sa mukha ni Arvin. Gusto mong masampal? Ngumiti naman si Arvin. Ikaw naman, di ka na mabiro. Teka, tatawagin ko yung napangasawa ko, papakilala kita. Sabi ni Arvin saka mabilis na tumayo. Binalingan naman siya ni Danica. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi noon. Lagi kasi yung nalilipasan ng gutom nung high school. Seryosong sabi nito na ikinatawa niya. Opo ma'am. Aniya rito. Danica's point of view. Konting-konti na lang. Mapipiko na talaga siya kay Arvin. Hindi pa rin nagbabago ang lalaking yun. Maya-maya, lumapit uli sa kanila si Arvin kasama na ang isang magandang babae na parang pamilyar sa kanya. Karga uli ni Arvin ang anak nito. Malayo pa lang ay nakangiti na ang babae sa kanya. Ate Danica, sabi nito nang makalapit saka nagbeso sa kanya. Napataas naman ang kilay niya. Feeling close kasi ang asawa ni Arvin sa kanya. Hala ate, lalo kang gumanda. Kasama mo ba si Ate Isay? Wait, kilala mo ko? Takang tanong niya dito. Malamang. Ani Arvin, wifey, di ka na niya ata natatandaan, lalo ka kasing gumanda. Malambing na sabi rito ni Arvin, pero di ito pinansin ng asawa nito. Kapatid ako ni Gabby Mendoza, yung barkada niyo rin nung high school. Doon na nanlaki ang mata niya at napatayo. Gladys? Tumango-tango naman ito. Grabe, ang laki mo na. Teka, asawa mo to? Turo niya kay Arvin. Sinundot naman siya ni Arvin sa tagiliran. Uy, kumaganda siya. Nagulat naman sila nang tapikin ng nakasimangot na si Oscar ang kamay ni Arvin. Don't touch her. Seryoso na saad ni Oscar. Natawa lang si Arvin. Okay, relax. Sorry na. Papiro pa itong lumayo ng kaunti sa kanya. Hindi naman ito pinansin ni Oscar. Teka, Gladys. Sa inyo ba itong Chef Mendoza? Tanong niya kay Gladys. Hindi, kay Kuya Gary. Teka, at ipatatawag ko. Kinawayan nito ang isang waiter at inutusang tawagin si Gary. Oh, talaga? Sa bagay, noon pa man alam ko na magiging successful si Gary. Aniya, sa kanila kasi magkakabarkada, si Gary lang ang pinaka-awkward sa grupo nila. Ito lang kasi ang hindi dinadala sa principal's office. Matalino rin ito at mabait. Napasama lang ito sa kanila. Dahil dati, kinaibigan nito si Kuya Sam para mapalapit sa pinsan niyang si Isay. Dadating din sina Martin at Jane. Engaged na yung dalawa. Kwento ni Arvin. Wait, what? Nabiglang sabi niya. Di siya makapaniwala. Si Jane the spoiled brat na mas pasaway na sa kanya, pakakasal kay Martin na madalas pagtripan lang nila. Talagang ang dami niyang na-miss na pangyayari sa buhay ng mga kaibigan niya sa mga nakalipas na taon. Oo, ako nga din nagulat eh. Oh, eto na pala sila. Sabi nito saka kinawayan ng mga bagong dating. Bigla naman may lumapit kay Oscar na dati ring classmate nito at inaya ito sa kabilang lamesa. Puntahan ko lang sila saglit. Paalam nito sa kanya. Sinulyapan niya muna ang lamesa. Wala namang magaganda na nakaupo kaya tumango na siya. Danica, pati pala yung ex mo dadating? Napatingin siya kay Arvin. Kumabog naman ang puso niya. Sinong ex? Maang-maangan niya. Kahit alam naman niya kung sino bang tinutukoy nito. Hindi na nito natuloy ang sasabihin na makalapit na sa kanila, sina Jane. Lahat ay humahangang nakatingin kay Jane. Jane Zamora is an international model na nag-import ng isang sikat na brand ng pabango. Sa news lang siya updated sa kaibigan. Pero ngayon lang uli sila nagkita kahit halos iisa lang ang circle na ginagalawan nila. At isa pa, hindi niya nabalitaan na ikakasal na pala ito. May kasama itong isang lalaki na sa unang tingin. Hindi ganon kagapuhan. Pero pag tinitigan mo, may kakaiba itong karisma na paniguradong makakadala sa mga kababaihan. Matangkad ang lalaki. Moreno ito. At Pilipinong-Pilipino ang mukha. Maganda ang pangangatawan nito na parang modelo. Wow, si Martin ba ang kasama ni Jane? Ang laki ng pinagbago niya. Nakangiti na saad ni Arvin. Si Martin yan? Manghang tanong ni Danica. The one and only. Saad ni Martin na nakalapit na sa kanila. Titig na titig siya dito. Di siya makapaniwalang ito yung Martin
Nakilala niya noon. Baka naman matunaw na ang fiancé ko niyan. Nakangising Annie Jane sa kanya. Bineso siya nito kahit ang mata niya ay nakatingin pa rin kay Martin. Nagparitoke ka? Tanong niya dito. Alam mo, pasaway ka talaga. Tatawa-tawang sabi nito sa kanya. Hi guys! Bati naman ni Gory na nakasuot pa ng chef uniform. Nakangiti ito. Nagyakap ito sa si Martin. Hi Gory! Bati dito ni Jane sa kabineso. Nakasimangot naman si Martin habang si Gory at Arven ay natawa na lang. Look who's here, pare! Ang pinsan ng crush mo nun. Hinawakan si Danica ni Arven sa magkabinang balikat at itinulak papalapit kay Gory. Danica? Gulat na saad nito, saka siya niyakap ng mahigpit. Hi! Naiilang na wika naman ng dalaga. Hindi niya akalain na magiging maayos ang pagkamusta nito sa kanya. Dahil ang huling tanda niya ng huling pagkikita nila ay nagsisigawan sila dahil hinahanap nito sa kanya si Isay. Sinong kasama mo? Anito na naging malikot ang mga mata. Obvious na umaasang kasama niya si Isay. Wala dito si Isay. Di ba rin kami nagkikita since graduation? Kita niya na nalungkot ang mukha nito pero agad ding ngumiti. Di ko naman siya hinahanap. Naka-move on na kaya ako. Sabi nito. We, sigurado? Sabay-sabay na sabi ng mga kasama nila. Kaya naman ang lahat ay nagtawanan. Oscar's point of view. Masaya siya na nakikita na nagkaroon ng totoong mga kaibigan si Danica nang lumipat ito sa St. Erin School. Kaya naman hinayaan niya muna itong makasama ang mga kaibigan nito. Lumingin ito sa kanya at nagkatinginan sila. Nginitian siya nito na nakapagpalundag sa puso niya. Hindi na ata talaga maalis sa kanya. Nakiligin kapag iningitian siya ng asawa. Napailing na lang siya sa sarili. Para pa rin siyang teenager pagdating kay Danica. Kinawayan siya nito at pinalapit dito. Nag-excuse siya sa mga kasama at lumapit sa asawa. Agad itong tumayo at humawak sa braso niya. Hinila siya nito papalapit sa mga kaibigan nito at isa-isang pinakilala. Kinamayan at nagpakilala naman siya sa mga ito. Pare, balita ko aalis ka na sa Santiago International? Pulong sa kanya ni Arven. Nakatabi niya sa pabilog ng lamesa. Oo, baka kasi ako nang humawak sa Marquez Hotel. Kibit balikat na sabi niya dito. Ganon? Paano ang posisyon mo sa Santiago International? Tanong nito sa kanya. Alam nito ang tungkol sa pagiging apo niya ni Don Martin Santiago. Dahil third year college sila nang sabihin sa kanya ang tungkol doon at after graduation nila ng college. Kasama niya pa itong nag-intern sa Santiago International bago ito nagtayo ng sarili nitong negosyo. Baka bitawan ko na. Puntong hininga niya. Hindi rin kasi madali para sa kanya ang bitawan ng kumpanya dahil sa lolo niya iyon at isa pa, napamahal na sa kanya ang kumpanya na yon. Kaya binuhos niya ang lahat ng nalalaman at dedication doon noong nang muntika na iyong bumagsak. Kaya lang, hindi rin naman niya magagawang hawakan yon kung hahawakan niya ang Marquez Hotel. Paniguradong may mapapabayaan siyang isa. Sigurado ka na ba, Oscar? Ang laki ng hirap mo sa Santiago, di ba? Saka alam na ba ito ni Boss Paulo? Umiling siya. Di ko pa nasasabi. Baka pagpunta na lang namin doon next week sa birthday ni Tricia. Tumango-tango na lang ito. Good luck na lang. Thanks, pare. Kung siya lang ang papipiliin, hindi niya iiwan ng Santiago International. Balak niya nga binhin ng 20% share ng ate niya sa kumpanya. Kung tutuusin, kaya na niyang ibigay kay Danica ang maginhawang buhay na nakagisna nito. Pero alam naman niyang hindi papayag ang ama nito kung hindi siya susunod sa gusto nito na pamahalaan ang kumpanya ng mga ito. Paniguradong gagawa ng paraan ang biyanan niyang lalaki para lang maihiwalay sa kanya si Danica kung tatanggihan niya ang posisyon. Kung sana lang ay mahal din siya ni Danica, di sana hindi niya kailangang iwanan ng kumpanya ng lolo niya. Binalingan niya si Danica. Ngayon niya lang ito nakitang totoong masayang nakikipagbiruan at tawanan. Nagniningning ang mga mata nito kapag tumatawa. Lumingin ito sa kanya, saka hinaplos ang pisngi niya at bumaling uli sa mga kaibigan. Hinawakan niya ang kamay nito na nasa pisngi pa rin niya at hinalikan. Kung ito ang kapalit ng lahat, handa niyang ibigay ang kahit ano basta makasama lang ito.
Matutunan na kayang mahalin ni Danica ang asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.